Good day guys! Update ko kayo ng aking activities dito sa probinsya. So, galing kami guys dun sa lupa ng father ko. So, ito yung punong kahoy na malaki. So, yan guys, yun na. Yan, nakakalbo na yung dahon. So, sobrang laki na kasi niyan guys. Kaya lang baka ibenta na namin. Kasi kaysa naman masayang. So, mapakinabangan, maging pera. Ayan. Kasi yan sa pinakamalaking puno ng kahoy dito guys, sa lupa ng father ko. So, yan. Yung natatamnan. So guys, yan. Bali, pababa na kami. Ay, sayang nga pala. Hindi ko pala nakuhanan. Nakalimutan kong kuhanan yung kubo na ginawa namin. Doon sa gitna ng bundok. Bali, ginawa namin pahingahan guys kapag gusto namin pumunta doon sa lupa ng tatay ko. Yun. Yung pinaka, ano yun guys, pinaka main. Kumbaga sa pinakadulo na. May ginawa kaming kubo doon guys. Pahinga namin kapag pumupunta kami. So, yan guys, pababa na kami. Yan. Yung mga daanan nga pala guys, ayan, nilinisan nila. Sa ngayon, hindi pa siya, wala pang pathway na sementado. Kasi, palibasa nga, bundok siya guys. Yung, may mga pathway na guys, bali dun sa parte na medyo patag. Pero yung ganitong bundok, mapapansin nyo guys, medyo malawak din siya, pero malinis kasi. Yung mga barangay tanod, yan, inaalaga nilang nilinisan yan guys. Kaya, ganyan. Yung, mandadaanan mo yung papunta sa amin, yan. Punta dun sa pinaka-main na lote ng tatay ko. Malinis na siya. Bali kasi guys, daanan yung ang mga tao yung lote namin para doon sa mga karating na mga lupain din. So para makarating sila doon sa kanilang mga lupa, yun. Parang daanan yung lupa ng tatay ko. So yan, kaya ganyan makikita nyo guys. Ayan, isa sa puno pa rin. Yan, sa lupa namin. Yan, daanan guys. Bali, pababa kami yan guys ha. Pababa na kami. Mula doon sa pinaka-main. Ay, parang boundary na yata yun ng mga katabing lupa. Ng mga kapatid ng tatay ko rin. Kasi magkakatabi yan. Mga lupa nila magkakatabi. So, yung lupa ng father ko at saka yung lupa yata ng bunsong niya kapatid. Yun. Magkatabi yun. Bale. So, yan. Yan guys. Yan. Medyo madulas. Kasi guys, nung pumunta kami ngayon, bago kami bumaba, umulan. Kaya medyo basa yung daan. Kaya konting ingat kami dahil medyo madulas yung daan. Pero hindi naman masyado dahil nga may mga damo-damo siya. Saka guys, hindi naman siya yung madulas na yung daanan. Dahil may mga bato-bato rin. Dito, hindi siya yung malagkit yung lupa. Kaya hindi siya madulas. So yan guys. Yan, malinis naman. So yan ang daan. Pababa ng bundok. Tapos pababa natin guys, makikita nyo yung kapatagan. Yung taniman naman ng palay. Yan. So ngayon, nandito pa tayo sa kabundukan. Bali guys, mula sa barrio kasi papunta dun sa pinaka-boundary ng lupa ng father ko ay mga kilometer. May get kulang-kulang 2 kilometers yata yun. Yung distance. Yan guys, yung tinuturo ko yan yung dating
lutuan ng kopra. Kasi meron dyan natin lutuan ng kopra. Ayan, mga bunot na lang natira. Parang matagal nang wala yung lutuan ng kopra dyan eh. Tinanong ko sa kapatid ko kasi sabi ko, di ba dati sabi ko mayroon dating lutuan ng kopra dyan. So, wala na raw yun. Kasi sa baba niya niluluto yung kopra. Binababa na nila mula sa buto. Balik katabi yan o boundary. Boundary yan guys. Bandang kanan yung sa tatay ko. Tapos yung sa kabila naman, yung sa ibang tao naman yan. So yan. Tuloy tayo guys. Sa ating paglalakad pababa. Yan. Yan. Malit na parte na ginawang daanan. Bundok yan guys. Bali parang binuldos para madaanan. So yan. Baba yan guys. Yung tapakan naman yan bato at lupa. Kaya hindi masyado madulas. So yan guys. Yan. May nagputol na yung mga nyug guys na yun, wala nang bunga. Pinuputol nila tapos ginawang coco lumber. So diyan na rin pinrases yung mga coco lumber. Diyan na rin pinutol, diyan na rin nilagari. So yan guys. Yan. Kasi sayang naman guys kaysa magbulok, o di ba? Pwede pang maging pera. So ganun ginagawa namin. Puputuli yung puno ng kahoy, ng coconut pala. Sorry. Tapos doon sa pinagputulan, doon na ipaprocess. Puputol-putulin, tapos gagawin ng coco lumber. Tapos ibababa ng bayan, bibenta. So ganun ginagawa. Tuloy tayo sa pagbaba ng bundok guys. Ayan, dahan-dahan lang. Bali, binilisan ko ng konti guys yung video kasi para baka mainip kayo sa panonood. Imagine ba naman guys, ilang kilometro? Less than 2 kilometers yung lalakarin mo. Kaya, kailangan natin bilisan ng konti yung video. Yung speed. Para hindi kayo mainip sa panonood. So yan guys. Nasa bundok pa tayo guys ha. Pababa pa lang tayo ng bundok. Yan. Bundok. Ano pa talaga siya guys, medyo mapuno kasi. Puno at saka mga nyug guys. Yan. Makikita nyo dun sa pinakatuktok na ng bundok kasi nga guys, inuna natin yung bundok na parte. So yan. Nag-umpisa ako mag-video mula doon sa tuktok tapos pababa. Hindi ko na kinaunan yung mula baba pa kasi ganun din naman. Mas maganda yung mula ka doon sa pinakadulo, dulong parte tapos pababa na siya. So yan guys. Medyo malapit na tayo sa Kapatagan. At tatanong ko na yung palayan guys. So yan, dahan-dahan pa rin kasi madulas nga yung daan dahil umulan. Tuloy lang, dahan-dahan lang. Tatlo kami dito guys na magkakasama. Hindi ko na sila binidyohan. Yan. Tapos yan, may maliit na kubo. Sa na yan guys, malapit na yan sa taniman ng palay. May bahay na rin siya. Yan. So, malapit na tayo guys. Yan, medyo patag na ng konti yan guys. Dinadaanan natin na yan. Patag na kasi malapit na tayo sa taniman ng palay. O nga pala guys, bali dumating kami dito tapos na yung anihan. Kasi ang anihan dito is April, last week of April. June na kami dumating. So, makikita natin dito, taniman na lang ng palay. Wala na yung mga palay kasi magantay pa sila ng tag-ulan dahil wala pang irrigation system. So, sabi nga nila, yung sabi nilang sahod sa ulan yung pagtatanim sa amin ng palay. Kaya, mag-start na sila mag-araro pag nagtag-ulan na. Sa ngayon kasi hindi pa masyadong malakas yung ulan guys dito. Sa ngayon sa Bicol.
So yan, medyo patag na to guys. Sa gilid na to ng sa may gilid na to guys ng taniman ng palay. Itong parte na tong diadaanan natin. Gilid na gilid na ng paanan ng bundok, sorry. Paanan na ng bundok guys. Tapos yan. Unti-unti na natin nakikita yung palayan. Hanap lang ako ng magandang pwesto guys. Para ma-videoan natin yung palayan. Yan. Unti-unti na natin natatanaw yung palayan guys. Yan, patag na guys. Pansin nyo, patag na. Hindi na pa bulsok. Ayan. Yan guys, yun. Yung pinakadulo ng pathway. Yan. Mayroon ng pathway guys. Pwede na dumaan ng motor at saka bike. So, ito yung pinakahangganan ng pathway. Hanap ka ng pwesto para sa ma-video yung palayan. Ayan guys. So, yan yung pinakadulo ng pathway na ginagawa sa ngayon dito. So, ito na rin guys yung palayan. Ayan. Nawalang tanim na palay dahil nakalipas na yung tag-ani. So, kaya yan guys. Isang parte lang yan guys ng taniman ng palay. Mayroon puntahan yung dulo. Malayo na yan. Guys. Okay. Dito tayo guys. So may gilid ng bundok, may pathway na guys yan. Pwede na makarating dyan yung yung isang kubo namin guys yan. Pwede ka na makarating pag nakamotor. Kasi itong pathway na to yan. Hindi ko pala nakuhanan yung kubo. Yan, ito. Sa panan ng bundok, may pathway na pwedeng daanan ng bike at saka motor. So, yan guys. Bandang kaliwa guys yan. Yan palayan pa rin yan. Mga taniman ng palay. Yan. Yan. Bali ngayon guys pala paano? Papunta na tayo ng baryo. Tapos dadaanan natin yung school kung saan kami nag-aral ng elementary. Yan. Yan guys, yung dinadaanan namin noon. Kasi ayaw ng tatay ko noon na magtayo ng bahay sa baryo. So, yung bahay namin, doon mismo sa parang dulo ng property. So, doon kami umuwi noon. Tapos papunta ng school. So guys, wala pa yung noon. Ang dinadaanan namin noon, talagang lupa. Kung nag-aaral kami ng elementary. Ngayon, medyo maganda na kasi pag umuulan, hindi na putik yung dadaanan mo. Yan, may pathway na kasi. At kahit pa paano, simentado na yung dadaanan mo papuntang school. Unlike before na, talagang bit-bit mo yung yung tsinelas mo papuntang school. Pauwi, bit-bit mo pa rin kasi pag tag-ulan lang naman guys. Kasi nga, pag kanya mo tinanggal yung tsinelas mo, madudulas ka dahil putik nga. Pero ngayon, maaluan na dahil yan. Sementado na. Pwede ka rin pumasok ng school ng nakasapatos, nakatsinelas, depende sa gusto mo. Dahil may pathway na. So yan guys.
Yan, ito. Dadaan ulit tayo ng Palayan. Ayan. Palayan na naman guys. Sa bandang dulo, yan mga nyugan. Puro nyug. Kasi ang nyug talaga yung produkto. Main source ng ano dito guys. Main source of income. Yan yung gusto ng lolo ko noon. Mamili ng lupang puro ang produkto ay nyog. Pagka yung nabili ng property ay kukonti lang ang nyog, iniiwanan niya. Tapos pinapaalagaan na lang sa ibang tao. Tapos doon siya titira doon sa mas maraming nyog. Kasi yun talaga ang main source ng income noon. Nung nabubuhay pa ang lolo ko. So yan. Ayan, sa may gilid tayo ng taniman ng palay at sa may paanan ng bundok guys, dumadaan. Still sa may paanan ng bundok at Palayan sa may bandang kaliwa guys. Kanan kasi kabundukan yun guys. So, yan. Yan, Palayan pa rin at sa bandang dulo. Ang haba ng guys. Ang habang laka rin. Ako, kung hindi ko sa senior yung video guys, mainip kayo siguro sa panonood. Kaya nga, yung speed na lang ginawa kong i-shorten para yan. Guys, yan. Papasok na tayo ng San Isidro Elementary School. Kung saan kami nag-aaral. Dati guys, noon, nung nag-aaral ako ng elementary, actually, ang room lang dito is, 6. From grade 1 to grade 6. Isa-isang room lang. Ngayon, kung dumami na yung population, marami na silang rooms. Marami ng rooms ngayon guys. Dati noon konti pa lang kami. Ngayon marami na. Kaya medyo hindi ko lang nabilang kung ilang rooms na ngayon guys. Marami na sila. Marami ng rooms. Yan. Dito na tayo guys sa ground ng school. Ayun yung aming stage. Pagdating ng graduation, yan ginaganap yung graduation namin. Tapos yan guys. Yan. Mahaba na guys. Marami ng school buildings. Hanggang dulo yan guys. Hindi na ako pumunta sa bandang dulo. Kasi marami ng rooms. Unlike before guys, na 6 lang talaga siya. From grade 1 to grade 6. May baka pa sa loob ng ng ground ng school. Ayan guys. Yung stage. Sementado lang yan. Dati guys, yan? Damuhan siya. Yung ganyan yung damo. Yung ganyan. Mapapansin nyo. Ngayon, sinemento na nila. Para nga naman, pagka halimbawa inabot ng ulan, hindi maputik yung dadaan ng mga gagraduate. Kasi yun guys, yun. Yung barrio at saka nga pala guys, yung school, inahati ng, mayroon dyang ilog eh. Malaking ilog. Tatapos na pala ng brigada eskwela nila. So, ayan guys. Patawid na tayo ng tulay guys. Yan. Ito yung nagdi-divide sa barrio at saka sa school. Yung tulay na yan guys. Yan. May ilog kasi. So, yan. So, bali ito yung waiting shed guys. Pagka yung, halimbawa, paradaan ng mga motor. Kasi from, barrio to town proper, pwede ka na magmotor. Unlike before guys, bangka sinasakyan namin. Ngayon, motor na siya. Kaya, from city to barrio, pwede ka nang alam mo, mayroon kang 4 wheels. Yan, pwede ka nang dumiretso ng barrio namin na may naka 4 wheels. Ayan. So, ito, ilang kabahayan sa barrio guys. Ayan na.
may two-way lanes na rin yung kalsada guys. Kaya pwedeng salubungan na rin ang sasakyan. Yan. Sa mga ilang kabahayan sa loob ng baryo. Maliit lang na baryo yan guys, ang San Isidro. Barangay San Isidro dito sa amin. Sa Donsol. Kasi sa mga barangay dito sa Donsol guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Have a nice day. Bye bye time guys. God bless everyone.